So ngayon guys, for today's video, ayan nga, nagluto ako ng fried sea bass with sweet and sour sauce. Ayan siya guys. So dito nga pala, meron akong dalawang sea bass na fish. Naglagyan ako ng dito, konting salt, tsaka corn flour para maging crunchy. At ayan nga, pinred ko siya guys. Bali sa pag-fry nga pala guys, tinakpan ko siya ng konti kasi tumatalsik yung mantika. At sa pagkakataong ito guys, gusto ko crunchy yung aking fish. Kaya, i-anuhin natin siyang konti. Isunog-surugin natin siya ng konti. Just make sure na soft pa rin yung sa loob niya at may juice. At ayan na nga guys. Nung ready na yung ating fish, gagawa naman tayo ng ating sauce. So ngayon meron akong ginger, garlic, tsaka sibuyas. Meron din akong spring onion, bell pepper, at pineapple. Nilagay ko nga pala dyan ng pineapple sauce or pineapple juice. Tapos meron akong ketchup, tsaka black peppers. Yan guys, brown black pepper yun. So, umpisahan na natin. Nalagay lang ako ng oil. Then, isusutay ko lang dito yung aking garlic. Ginger first. Ako guys, laging nauuna yung ginger. Ewan ko sa inyo guys kung ganyan din ba kayo. Pero sa akin, laging nauuna yung ginger. Tapos, isusunod ko lang yung aking garlic pagka nangamoy na yung aking ginger. Kaya yan, naglagay ako ng madaming garlic dito guys kasi gusto ko madami siyang garlic. Then after that, i-take lang natin guys. Medyo brown na siya ng konti. Ilalagay natin yung sibuyas ko dito guys. Ngayon, ang ginamit ko sibuyas dito guys is shallots. Kasi wala ako yung normal na sibuyas na white. So I put my shallots in. At ayan, ipa-fry lang natin yung ating shallots guys. Shallots yung maliliit na red na onion, which is very tasty din naman. Okay din naman siya. So, ayan guys. Nung okay na guys, nilagay ko na yung pineapple water or pineapple juice. Bali sa pagkakataon to guys, di na ako maglalagay ng vinegar. Dahil maasim na nga yun. So, I put my ground pepper and ketchup. Ketchup na pampakulay at dagdag tabis na din. So, pagkahalo ko nga guys, ayan, nagdagdag pa ako ng konti kasi kulang pa yung kulay. So, pagkakataon to guys, okay na. Tinikman ko na din naman siya. At yun nga, hindi na ako maglalagay ng vinegar. But, maglalagay pa ako ng aking sugar. Yung cubes na yun guys is sugar. Then, I decided to put my vegetables here kasi okay na yung sauce. So, nilagay ko lang yung aking veggie. Just to make it crunchy. Tsaka, ayoko din siya ma-overcook. So, pinakuluan ko lang siya ng mga 1 minute or 2. Then, nilagay ko na yung slurry ko. Yung slurry ko dito, guys, is yung pampalapot. Yung cornstarch na may cold water. Then, hinalo ko lang siya. Nung medyo thick na siya, guys, pinatay ko na din dyan yung aking sauce. Or, pinatay ko na yung aking apoy. Kasi yung sauce ko is very thick na siya. So, sa pagkakataong ito, luto na rin yung ating isda. At ayun nga, crunchy. Ganyan yung gustong luto sa isda. So, magta-toppings lang tayo ng sauce dito, guys. Kasi ayoko lumambot yung isda ko sa sauce. So, dito, mas masarap siya na crunchy siya na may manamis-namis na maasim-asim. So, ayan guys, yung ating finished product. Ayan. Andyan na yung ating sea bass with sweet and sour sauce. Ayan siya guys. Yummy! Happy tummy!